Ang may babahagi ko lang, huwag na nating entertainin yung mga maling patch. Ibig sabihin, lagyan natin ng line na demarcation, yung harangan na natin. Marami namang kapalit na totoo Para in that way, makabuild tayo ng habit. Actually, 10 days nga lang Pag naka 10 days ka pala na hindi ka na kumain ng mga ganong uri ng mga maling pagkain, yung pathway natin, bumababa yung craving mo. Bibigyan ka ng pathway na panibago. Hindi ba nung araw, ayokong kumain ng ampalaya. Nung hindi pa ako vegetarian. Nalaman ko na ampalaya napakasustansya. Siyempre, mapait yan. Nung ako'y unang kain ko, parang hindi ko na-enjoy Nung tiniga ko lang, nakadalawang araw, 3 araw, after 10 days, enjoy ko na So, ibig sabihin, wala namang imposible Pwede mong introduce mo yan Kung, for example, sa mag-asawa, di ba, neuroplasticity. Kunyari, hindi kagandahan yung misis mo. Sa pagtatagal ng pagsasama nyo, gumaganda na itsura niya. Kaya yung mga nakapangsawa na hindi kagandahan, o hindi kagwapuhan yung asawa nila, sa pagtagal-tagal ninyo nagsasama, years and years, believe me, ang ganda na ng tingin mo sa kanya. Kaya ito yung good news. The same thing with the food that we are eating. When we started eating good food, then later you will realize that you really enjoyed eating it. Kaya yung mga kumain ng mga okra na yan, talbos ng kamote, itong saluyot, yung mga bahay kubo kahit munti, nandyan lahat Kaya nga, nung last na episode natin, di ba? Hindi ba napakagandang good news yun na yung fruits, nuts, grains, and vegetables contains all the food elements that the body need. Period. Ihirit pa ba tayo? Kompleto na yun. At ngayon, lumabas na ngayon. Napag-aralan na ng science ngayon. Kung anong uri ng mga bitamina yung makukuha natin sa mga iyon. Katulad na nga lang ng pinya. Ito, alam niyo ba yung pinya, whole year round yan? Hindi ka matatanang kaso. Hindi ka magkakasakit pag may pinya ka araw-araw. Napakataas ng antioxidant yan. Yung bromelain. Kaya yung pineapple, talagang huwag lang yung pineapple na process na. Pero kung makukuha mo directly, nakatatanim lang, yun ang kakainin mo. Ang ganda ng asukal niyan, tumatagal yan sa blood natin. Kaya may mga diabetes, instead of just eating those kinds of simple carbohydrates or sugar, na mabilis nga nag-raise yung kanilang sugar sa katawan. Pero maya-maya, bababa na naman. Hindi katulad ng sugar ng saging, sugar ng pinya, sugar ng sabaw ng buko. Tumatagal yan. Kasi natural, Dok, no? Kasi Panginoon kasi ang gumawa at nagtimpla. Amen. Hindi tinimpla ng mga komersyalanting o yung mga tao doon, yung mga plantation. Negosyanting mga processed food na binebenta ng mabilisan. Kaya magbaon lang kayo ng mga natural na mga prutas, katulad ng saging. Huli round din ang saging dito Bumagyo na nga, may mabibili ka pa rin Magtataka ka sa saging, something to think about. Itusok mo lang. Hayaan mo na. Kusang magsusupling. At hindi mahirap buhayin. Yun yung point. Na napakaganda talaga na ma-appreciate natin yung hindi pala mahirap naman pala talaga yung mag-vegetarian. Humihirap lang dahil addicted ka sa pagkain na bumabalot sa iyong pagkatao. Na hindi ka po pwedeng makawala doon kung wala tayong tinatawag na pagtutulungan at abutin natin mga kababayan na there's something na pwede naman palang matanggal yan through neuroplasticity. Na kailangan natin introduce yung mga bagong pagkain at mga bagong habit na itong habit na ito, binubuo ito ng 8 laws of health. Salamat, Doc, sa mga recommendations tungkol dun sa mga nakasasama at nakabubuting mga taba. Yan. So sa ating pong mga manonood, nawa po ay may natutunan po kayo ngayong hapong ito. At kung meron po